Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna, isa sa pinakatanyag at pinakapaboritong koridor sa panitikang Pilipino. Sa dulo ng ating aralin, inaasahan kong maunawaan ninyo kung saan nagmula ang kwentong ito. Ano ang mga katangian ng koridor at bakit mahalaga na patuloy natin pag-aralan ang Ibong Adarna hanggang sa kasalukuyan. Ngayon ay dumakon tayo sa ating paksa. Ang ating paksa ay ang kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna at ang katangian ng koridor. Atin na itong talakayin. Ang Ibong Adarna ay isang koridor, isang uri ng tulang romansa na may 8 pantig sa bawat taludtod at karaniwang binabasa o inaawit ng mabilis. Ngunit higit pa rito, ito ay isang akdang puno ng aral, kababalaghan at kabayanihan. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pinagmulan ng Ibong Adarna. Ayon kay Pura Santillan Castrenz 1940, ang Ibong Adarna ay maaaring nagmula o nahalaw sa mga kwentong bayan ng ibang bansa gaya ng Germany, Denmark, Romania, Finland at Indonesia. Gayunpaman, sabi ng mga folklorist, halos lahat ng bansa ay may mga kwentong may pagkakahawig tungkol sa tatlong magkakapatid, isang hari o reyna na may karamdaman at isang mahiwagang bagay na tanging ang bunso ang nakakamit. Tulad ng Ibong Adarna, ang bunsong anak ay mapagkumbaba at matlungin, kaya siya ang tagumpay sa huli. Narito ang mga katangian ng kwento ng Ibong Adarna. Una, may temang kabutihan laban sa kasamaan. Pangalawa, may elemento ng mahika o kababalaghan. Halimbawa, ang ibong umaawit ay nagpapagaling. Pangatlo, nagtuturo ng aral sa moralidad, pagiging tapat, masunurin at mapagpatawad. At pang-apat, isinasalaysay sa patulang anyo at may tugma at sukat. Ito naman ang mga halimbawa ng kawangis ng kwento mula sa ibang bansa. Una, Scala Coeli. Pangalawa, mula sa Hessen, Alemanya. Pangatlo, ang maputing kalapati ni Gretchen Wild. Pang-apat, kwentong mula sa Denmark. Panglima, 1,000 isang gabi. Pang-anim, kwentong mula sa Malayo, Polynesian. Nakikita natin na maraming kwentong may parehong balangkas. May sakit na hari o reyna, 3 anak at isang mahiwagang nilalang. Ngayon naman ay dumako na tayo sa paghahambing ng awit at koridor. Una, ang awit. Ang awit ay may 12 pantig bawat taludtod, mabagal ang himig o tinatawag na adante, hango sa tunay na buhay, walang supernatural na kapangyarihan. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura. Ngayon naman ay dumako na tayo sa koridor. Ang koridor ay may 8 pantig bawat taludtod, mabilis ang himig o tinatawag na allegro, puno ng kababalaghan at pantasya. Halimbawa nito ang Ibong Adarna. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng Ibong Adarna? Una, dahil pinakikita nito ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng paggalang sa magulang, kababaang loob at kabutihan. Pangalawa, ipinapakita rin nito ang pananampalataya sa Diyos at ang paniniwala sa katarungan at kabutihan. Pangatlo, higit sa lahat, ito ay bahagi ng ating kultural na identidad bilang mga Pilipino. Kaya naman, habang binabasa natin ang Ibong Adarna, hindi lang tayo nalilibang, tayo ay natututo ng mag-aral sa buhay. Para sa ating pangwakas na talakayan, ang Ibong Adarna ay isa lamang kwento ng mahiwagang ibon, kundi kwento rin ng pag-ibig, pagtitiis at tagumpay ng kabutihan. Sa pag-aaral nito, napapalalim natin ang ating pag-unawa sa panitikang Pilipino at sa ating sariling pagkakalanlan bilang mga Pilipino.